Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos ngang mablock si Alyssa Valdez na Elisoyod ay napadila nga ito. At dahil dito ay inalat na nga ng sunod-sunod ang kupunan nga ni Elisoyod. Maging si Ivy Lacsina ay hindi nga umubra at kahit sa Elisoyod na naka 30 plus nga ng nakaraan game kontra sa Chocomucho, pagdating sa creamline ay tiklop rin. Mga players na nagkulang sa Akari Chargers ating pag-uusapan. Sino-sino ba ang mga nagkulang sa Akari players at bakit mabilisan silang napatiklop ng kupunan ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez? At tila ba dinagana naman ang Akari Chargers? Magaling ang Akari kung tutuusin dahil nakarating naman sila sa Final Four, pero pag katapat nila ang Creamline Cool Smashers, mukhang dinadaga talaga ang dibdib ng mga players ng Akari. At tila ba hindi talaga sila nakaporma pagdating nga sa kupunan ni Alyssa Valdez. Well, alam nyo mga ka-sports, lahat naman ng bagay kapag natalo ay meron talagang rason kung bakit sila natalo. At iyan nga ngayon ang ating hihimayin at pag-uusapan na natin kung sino-sino ba ang mga players na hindi gumana ang kanilang talent pagdating sa creamline. At tila ba napatiklop nga sila at napayuko na lang sa Creamline Cool Smashers at natambakan pa nga sila ng scores. At ang Creamline nga ay talagang hindi sila binigyan rin ng pagkakataon na manalo. Eto na nga yung mga nagkulang, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Kahapon nga ay hindi nakaporma ang kupunan ni Ivy Lacsina sa kupunan ng ating superstar na si Alyssa Valdez. At tila ba talagang natameme na lang ang mga players nito dahil sa pinakawalan ng mga malalakas na hampas ng mga players ng creamline. Eto nga yung mga nagkulang. Unahin na nga natin dito si Elisoyod. Siya lang ang kauna-unahan nga na top scorer pagdating dito sa Akari at hindi si Ivy Lacsina ha. Siya lang ang kaisa-isang player na nagkaroon ng double digit, hindi kagaya ng nakalaban nila ang Chocomucho na kung saan ay lumobo talaga ang scores nito ni Elisoyod. Pero pagdating sa creamline ay 11 na puntos lamang ang kanyang nakuha. So ibig sabihin hindi talaga gumana ang power ni Elisoyod pagdating sa Creamline Cool Smashers. At tila ba talaga wala siyang pag-asa na manalo dahil sa 11 na puntos lamang. Si Ivy Lacsina naman ay nagkaroon lamang ng 8 puntos. Si Ibiang ay hindi nga nagkaroon ng double digits at dahil nga sa kanyang scores na yan ay talagang kulang na kulang yan para mapatiklop nila ang Creamline Cool Smashers. Maraming ang pumupuri kay Ivy Lacsina sa Philippine Volleyball ang kanyang mga tagahanga, lalo na si Maria Lynn Arthur, pero alam naman natin na wala pa talagang mag-asang umubra itong si Ibiang kay MB Fons. Maging ang ating Faith Nisperos ay nagkaroon lamang ng 7 puntos. Hindi nga rin siya nagkaroon ng double digits. Bagamat magaling naman itong si Nisperos ay talagang nakikita naman natin na palaban siya sa loob ng court, pero talagang hindi nila kaya ang creamline. At syempre medyo may pagkaalat na rin kasi ang team ng Akari dahil nga ang ibang mga players dito ay talagang maraming error at hindi nga rin gumana ang kanilang mga middle blocker, middle attacker, kagaya nga ni Celine Domingo na kung saan nagkaroon lamang ng 6 na puntos. Pero kita naman natin na todo effort rin itong si Sed, pero hindi talaga rin umubra itong si Celine Domingo pagdating sa Creamline Cool Smashers at hindi nga rin siya nagkaroon ng double digits. Speaking sa hindi nagkaroon ng double digits, eto na ang mas masakit. Rachel Soltones, isa sa mga pinaka-veterana nga na player, ay nagkaroon lamang ng 1 point lang talaga ang kanyang nakuha. Syempre maintindihan naman natin yan dahil off the bench naman siya mga ka-sports. Gayunpaman, kahit ipinasok siya sa loob ng court ay hindi nga rin siya nagkaroon ng maraming scores at 1 nga rin ang nakuha niya.
maging ito ngang middle attacker nila na si Camille Victoria ay uno rin ang nakuha, nakaisang puntos rin. Eto ang mas malala, itong si Ezra Madrigal, babad na babad sa loob ng court pero bokya po siya. Yes mga ka-sports, hindi man lang siya nagkaroon ng kahit isang puntos. So dito pa lang makikita na talaga natin na maraming nagkulang na players dito sa Akari. Ang kanilang mga middle attacker, middle blocker ay talagang hindi rin talaga gumana, lalo na si Ezra Madrigal. Sayang ang tangkad dahil medyo inalat rin ito dahil bokya nga ang kanyang nakuha. So yan talaga ang nakikita natin na dahilan. Ang mga players dito ay talagang hindi rin masyado nagkaroon ng scores kung kaya sila natalo. At isa pa ang nakikita natin, medyo inalat rin talaga ang Akari dahil mga toxic rin kasi ang ibang mga fans nila sa Philippine Volleyball. Tama na naman ang ating prediction na talagang kakarnihin nga ng Creamline Cool Smashers ang kupunan ni IB Lacsina. At nangyari nga yan at hindi nga sila nakaporma sa Creamline, nabokya na naman sila at sa kangkungan na naman nga sila pupulutin. Basta kalaban nila ang Creamline, talagang nasa lusak nga ang Akari at never pa silang mananalo sa Creamline kahit anong effort nila dahil mas magaling talaga ang Creamline. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.